Narito na, inilabas na ang unang trailer ng Godzilla Minus Zero na nagbibigay sa atin ng unang sulyap sa pelikula. At napakaganda nito. Bukod sa lugar na ipinahiwatig sa naunang teaser ni Takashi Yamazaki, nakita rin natin ang bagong disenyo ni Godzilla at mga pahiwatig ng isa pang halimaw. Isa pang mas nakakatakot at dambuhala na maaring labanan ni Gojira. Ilang oras lang ang nakalipas, ipinakita ang footage sa CinemaCon, ang taonang pagtitipon ng malalaking studio at sinehan para ipakita ang mga paparating na palabas. Karaniwang dito, nagde-debut ng preview ang mga studio, minsan pampubliko, minsan pribado lang. At sa pagkakataong ito, isa sa mga ipinakita ay ang Godzilla Minus Zero na nagbigay sa mga manonood ng unang sulyap sa susunod ng ilalabas ng Toho. Kaya wag na tayong mag-aksaya ng oras, hindi na ako makapaghintay sa sobrang excited ko. Tara, himayin natin ang teaser na yan. 2 taon matapos ang Minus One, sinusundan ng sequel ang pamilya habang tinatangkang makabangon mula sa pag-atake ni Godzilla. Pero may mas nakakatakot pang lumitaw. Nagsimula ang footage sa kilalang musika mula sa Minus One ni Naoki Sato na ikinatuwa kong muling marinig habang ipinapakita ang mga eksena ng pagkawasak at kaguluhan dahil sa pananalasa ni Godzilla sa Tokyo sa unang pelikula. Isang pelikulang tumatalakay sa mga nananatiling epekto ng digmaan at trauma. At ipinagpatuloy ito ng pambungad na ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng mga kasindak-sindak na nangyari noong araw na yon at kung paano ito naganap. Tiyak na malaki ang epekto nito sa mga nakaligtas habang binubuo muli ang Japan. Pagkarinig natin sa mga sundalong Amerikano, sinabi nilang kung pumalpak ang operasyon nila, baka sa wakas ay magamit na natin ito, may nakakatakot na implikasyon. Akala ko medyo naisantabi ang mga Amerikano sa Minus One, kaya gusto ko makita silang mas malaki ang papel sa Minus Zero gaya ng papel nila sa Japan pagkatapos ng digmaan. Mukhang muli nilang binabanggit ang paggamit ng sandatang atomiko, pero maaari ring tinutukoy nila ang isa pang klasikong sandata mula sa orihinal na pelikula noong 1954. Maaring lumitaw ang Oxygen Destroyer bilang isang bagong eksperimental na teknolohiya. Makikita ang mga barkong nakapalibot kung saan di umano'y namatay si Godzilla, ganap na nagkadurog-durog matapos ang pagsisikap ng grupo sa Minus One. Mukhang ito ay tanawin mula sa itaas sa dulo ng nakaraang pelikula dahil kita ang mga sibilyang sasakyang dagat. Sa kaliwa, makikita ang B-29 parehong uri ng eroplano na ginamit sa pagbomba sa Hiroshima, na nagpapahiwatig na naroon talaga ang mga Amerikano sa buong labanan at hindi sila nakialam. Baka iniisipan nilang gumamit ng sandatang nuklear kung pumalpak ang plano ni Koichi. Doon pa man, dahil may nag-aanalisa na sa lugar ng kanyang pagkamatay, posibleng may nangyayari rito at natutuklasan nilang nakakatakot na bagay. Bumalik si Godzilla, muling tumutubo mula sa kanyang naiwang labitungo sa bago at mas makapangyarihang anyo. Sinusubukan nilang malaman ang dapat gawin bago mangyari ang hindi maiiwasan. Malinaw na may pagsubok ng bomba dito dahil may Amerikanong narinig na nagsabing ihinto ang ikatlong paghulog. Baka natatakot sila dahil handa nang gamitin ni Godzilla ang kanyang atomic breath. Bago natin tingnan ang susunod na eksena, ikatutuwa namin kung magsusubscribe kayo. 64% sa inyo ang hindi pa nakakasubscribe, kaya sinusubukan naming paliitin ang agwat na yan. Kaya pumunta na kayo, pindutin nyo na ang button, pakiusap. O huwag, nasa sa inyo yan, pero mahal ko pa rin kayo kahit ano paman. Bumalik si Minami Hamabe bilang Noriko Oishi at makikita siyang umiiyak sa eksenang ito. Hindi tiyak kung bakit, pero maraming pwedeng dahilan. Maaring para lang protektahan niya ang kanyang anak na babae sakaling muling lumitaw si Godzilla. Matagal nang sinasabi na magbibigay ng malaking diin ang Minosera kay Noriko bilang isang karakter at mas palalalimin pa ang pagtalakay sa kanya. Maraming teorya tungkol sa ibig sabihin ng marka sa kanyang leeg at kung paano ito konektado sa hari ng mga halimaw. Makikita natin si Ryunosuke Kamiki na muling gaganap bilang si Koichi Shikashima, ang alamat na tumulong pabagsakin si Godzilla. Muling lumilipad siya ng eroplano pero ngayon ay sa kakaibang bagay naman. Ang eksenang ito ay parang lumulutang na debris na nilalabag ang grabidad at napapalibutan ng asul na radyasyon ni Godzilla. Sumigaw siya sa galit marahil dahil sa mapaminsalang pangyayaring hindi niya napigilan. Ngayon, sa panimula, nakakaloko ang itsura nito. Pero sino kaya ang gumawa? Ano kayang halimaw ang may anti-gravity power? Space Godzilla kaya? Oo, pero nasa supernova na siya at siguradong hindi siya ginagamit dito.
Hindi, malamang gawa ito ni Ghidorah at ang asul na enerhiya ay malamang natira-tira ng radioactive na atake ni Godzilla na ginamit sa isang sagupaan. Maaring binago lang nilang epekto mula dilaw naging asul sa trailer para maitago ang presensya ng cosmic horror. Isipin mo ang pelikula Godzilla Minus Zero. Si Ghidorah ay Monster Zero. May maliwanag na gintong ilaw sa poster at sino pa ba ang kulay ginto? Si Ghidorah. At kung iikot mo ang logo ng pelikula, kanino ito kahawig? Tama, si Ghidorah. Ghidorah? Siya ang nasa gallery. Ghidorah. Yung huli, medyo pilit na, pero naniniwala pa rin ako na si Ghidorah ang magiging pangunahing kalaban sa Minus Zero na kailangan talunin ni Godzilla. Ayokong sabihing sinabi na namin sa inyo, pero alam nyo na. Ngayon, hindi ibig sabihin na agad bayani si Godzilla kasi tulad sa Godzilla Raids Again, kalaban pa rin siya pero nanaig ang instinct niya kaya kinailangan niyang pabagsakin ng isa pang karibal. Malaki ring posibilidad na mangyari ito kay Ghidorah. Sigurado rin akong ang bagong koneksyon ni Noriko kay Godzilla ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkamakatao na siya naman magtutulak sa kanya na ipantanggol sila. Pero teorya lang ito. Isang takot sa pelikula, sapat na yon. At sabihin mo nang baliw ako, pero bago matapos ang eksyenan ito, hindi ba parang tunog ni Ghidorah ito? Alam kong naririnig mo rin, hindi ako baliw. Sunod nating makikita ang maliit na bayan sa Japan na inatik at may bumagsak na gusali. Pero ngayon, di pa natin alam kung ano yon. Maaring di pa tapos ang eksena o sadyang inalis nila ang VFX para di ma-spoil ang dahilan ng pagkawasak. Makikita na natin ngayon ang isa sa pinakamagagandang eksena sa pelikula, kamangha-mangha talaga. Sa wakas, nakita na natin si Godzilla. Tingnan mo siya. At may bago siyang disenyo ngayon. Mas matulis, mas nakakatakot, may malalaking tinik sa balikat, makakapal at malalaking braso, at mas marami pang dorsal plates. Isipin mo kung gaano kalaki ang lakas na nandoon. Nakakatakot ang itsura niya at sobrang laki ng katawan. Para itong ocean chase sa unang pelikula, pero mas matindi pa. Nakikita natin ang malaking seaplane na parang Hughes F-4 Hercules at habang sinusubukan nitong lumipad, biglang sumugod si Godzilla mula sa tubig para sunggaban ito. Nakakatakot talaga. Makikita natin ang title card na Godzilla Minus Zero at ang bagong logo na sa tingin ko si Noriko na nagdarasal. Pero may isa pang huling eksena. Si Godzilla ay mabigat na naglalakad sa tabi ng Estatwa ng Kalayaan. Malapit na siyang sumampa sa pampang ng New York City. Nakakatawa dahil naipaiwatig nito noon pa nang inanunsyo ni Takashi Yamazaki ang pelikula sa New York. Napakatalino ng pagkakagawa sa eksenang ito. Dahil sa anggulong ginamit nila, parang maliit si Godzilla sa umpisa. Pero nung dumaan siya sa likod ng estatwa, makikita mong mas malaki na siya ngayon at mas mataas pa siya rito. Yamazaki, napakagaling mo talaga. Tandaan, ang Statue of Liberty ay 93 metro ang taas. Si Gojira sa unang pelikula ay 50 metro lang. Ibig sabihin, mas malaki na talaga siya ngayon. Ibig sabihin, mas malapit na siya sa laki ng Heisei movies na halos 100 metro ang taas. Mukhang pwede na rin siyang pumantay kay Monsterverse Godzilla ngayon. Ibig kong sabihin, may sense naman, lalo na kung ipaglalaban mo si Godzilla sa isang lungsod na kilala sa malalaking skyscraper kahit nung dekada 40 pa. Ipinoposisyon nito ang Minus Zero bilang isang pandaigdigang sakuna, banta na magdadala ng kaiju sa ibang bansa. Hindi na bahala ang mga Amerikano nang lumitaw si Godzilla sa Japan, pero nang may lumipad na kayang makarating sa Amerika, doon lang sila na bahala. Mukhang magiging matindi ang pelikulang ito. Nakakatuwa, mukhang wala rito ang hyper-evolve niyang disenyo. Mas kamukha niya ang disenyo niya sa -1. Baka may mangyari sa pelikula na magpabago sa kanya at maging susunod niyang pinakamalakas na anyo. Nabasa ko ang teorya na dahil sa madalas paggamit ng US ng mga bombang nuklear, baka subukan nilang bombahin din siya ng nuklear at madadamay ang New York. Pero pumalpak ang plano at lalong lumakas si Godzilla na nagpapakita ng kayabangan ng tao at kawalang bisa ng mga sandatang atomiko laban sa puwersa ng kalikasan tulad nito. Siguro dapat natin siyang tawaging Gigazilla. Pagkatapos, nag-blackout ang teaser. Astig ang teaser na ito. Hindi masyadong nagpapakita ng lahat pero inilalatag lang ang inaasahan para sa paglabas ng -0 ngayong taon. Astig ang itsura ni Godzilla at baliw isipin na sisirain niya ang New York pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakaka-excite na malamang nalilitaw si Ghidorah at kung paano nila siya iaangkop sa mas makatotohanang estilo ng pelikula.
Wala akong duda na susubukan nilang i-evolve si Ghidorah dito. Ramdam mo mas mataas ang budget na yon, pero napanatili pa rin yung gritty style ng pelikula. Ramdam mo pa rin ang pagmamahal ni Yamazaki dito at excited na akong mapanood ito. Ang Godzilla Minus Zero ay nakatakdang ipalabas sa Japan sa Nobyembre 3, 2026 at sa North America at iba pang bahagi ng mundo sa Nobyembre 6, 2026. Ito ang unang pelikulang Hapon na kinunan lang gamit ang IMAX. Isang makabagong hakbang. Patuloy ding bumabasag ng record si Godzilla. Ano ang tingin mo sa trailer? I-share sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button para sa mas maraming Minus Zero content. At bigyan mo kami ng isang malaking thumbs up na kasing laki ni Kong na makakatulong para mas marami pang fans ang makapanood ng video na ito. Ako si Alistair at kita-kita tayo sa susunod mga residente.